Okay, welcome back mga boss. At sa video natin ngayon, gagawa tayo ng DIY power supply para sa DIY amplifier. Ang gagamitin nating materials, so materialis ngayon ay 100% recycle, galing sa scrap, pero okay pa naman. So for demo lang naman to kasi marami nagtatanong kung paano ba mag assemble ng DIY power supply. Pero bago kayo pumunta sa hakbang na to, kailangan marunong na muna kayo maghinang. May kunting alam na kayo sa mga basics ng electronics. Ano ba yung mga basics? So marunong na kayo magbasa ng tester, marunong na kayo mag-identify ng mga pyesa, kung anong value, kung capacitor, resistor, diode. So dapat marunong na kayo niyan. So yan yung mga sinasabi ko na bago kayo mag DIY, dapat may kunting alam na kayo. At saka yung bagay na yon, pwede namang hindi siya 100% free, pero kung mag-google ka, mag-aaral ka o sariling sikap ka, matututo ka rin ng mga basics sa electronics. At yun ang unang tinuturo mga boss. So ito, ano ba mga materials na gagamitin natin? Siyempre dapat meron kang tester kasi magsusukat tayo ng voltahe. Then meron kang lead, maghihinang tayo, kailangan talaga ng soldering lead. At meron kang soldering iron. Then yung mga materials naman, meron tayong lumang capacitor pero pinagpalitan na to, pero good pa rin, pwede pa to, pero hindi siya pang long term kasi malapit na rin siyang madry. Capacitor pares kasi split type o split power supply, o ano ba tawag dito nila, dual, ano ba tawag nila dito, split type power supply siya. Meron siyang negative supply at saka positive supply. So ayan, diode, meron tayong mga wires, then ito mga wires pa. Yan yung mga gagamitin natin para gumawa tayo ng power supply. So ito mga boss, share ko lang sa inyo, isa sa mga unang project na ginawa namin nung nag-aaral kami, power supply yan. Pero bago kami tinuruan ng power supply, pag-assemble ng power supply, syempre tinuruan muna kami maghinang, kung paano maghinang. So may i-upload tayong video sa mga hindi pa marunong maghinang, mga tips at saka technique sa paghinang. Doon naman natin i-upload sa isang channel. So yan, panoorin nyo doon sa Basic Bob Reacts. Ayan. So dito sinasabi ko, bago magsimula na mag-DIY kayo, mag-assemble kayo ng power supply o transformer, syempre kailangan may alam na kayo sa basics ng electronics. Nga pala, hindi ko nabanggit, yung gagamitin nating toroidal transformer, ayan, toroidal po, galing sa 3022, meron siyang 28028 at saka 09.5 volts. So ito yung 28028, ayan. So bago nyan mga boss, checkin muna natin tong transformer na gagamitin natin. Punta tayo sa sa resistance mode. Yan. Check natin tong primary. So yung primary niya mga boss ay 230 volts. Ayan. Yan. Tuloy-tuloy na natin to. Yan. Okay, testerin natin. Ano ba to? Naglalaro yung tester ko Okay. Ang likot, ayan, okay na. Likot mga boss Kaya dito idiin natin, baka idiin natin ng maayos. Ayan, meron siyang sa primary 20 ohms. Okay. Try naman natin tong secondary kung merong hawakan na nga natin. 0.9 ohms. Okay. Okay. 1.1 ohms yan. 1 ohms. 1 ohms. Okay.
So good yung transformer natin, yung gagamitin natin na wire. Luma na kasi, so ang materials natin mga boss ay 100% galing sa scrap. Check muna natin yan kung mayroon siyang ano. Okay, madumi sa kabila. Mukhang sira pa ata itong wire mga boss Tika lang. Meron, hindi lang ano, madumi lang kasi. Okay, meron, good. So kailangan nating, ang unang gagawin natin dyan mga boss ay kabit muna natin tong wire dito sa ano. So step by step to So sana wala na magtanong kung paano gawin, at ito na, tuloy-tuloy na natin to. Wala nga lang akong electrical tape, saglit lang, wala pala akong electrical tape. Gamit tayo ng shrinkable tube. So meron tayo ditong shrinkable tube, yan. Gamit tayo dalawa. Okay. So gagawin natin, ihinangan muna natin tong dulo. Ayan. I-zoom natin. Ayan. Ayan. So para makita nyo. Okay. So sinasabi ko, dapat bago mag DIY, may alam na kayo sa paghihinang. Siyempre kung wala pa kayong alam sa paghihinang, paano kayo makakapagawa ng power supply? At kung malakas ang loob nyo, try nyo, pero may hirapan kayo mga boss. Yung paghihinang, hindi yan na-perfect sa loob ng isang araw, isang testingan lang. Experience yan mga boss. Siyempre pag laging ginagawa, iba yung iba yung kamay ng laging naghihinang kaysa madalang lang naghihinang. So ayan. So sana kitang-kita nyo. Pag mahaba, na lang natin to, times, pabilisin na lang natin. Okay. Okay na siya, good na siya. Good na yung primary. Ngayon, atas natin. Sagi. Susukatan natin ng output yung Punta tayo sa easy volts. Yan. Susukatan natin muna yung tester natin o yung power supply natin kung gumagana. Ayan. Ayan. So i-plug ko siya mga boss, ipa-plug ko siya. Okay, ayan. Ayan, meron siyang 27 volts. 27 volts. Yung kabila naman ay sukatin natin. Yan, 27. Okay. So tuloy tayo. Tanggalin ko na yung sasaksakan. Anong susunod natin na gagawin? Diode. So sa diode naman, ito lang, pag ganitong diode ang gagamitin nyo, ayan, may sign siya. So yung parang bulate na yan, kung sabi ni Marco, yan yung papasok yung AC. Tapos ito namang plus, positive na siya, at saka yung minus, negative. So tingnan nyo, ilapit natin para matuto kayo. Dito natin yan ihinang mga boss. Ayan, dito yan. So paano? Kung meron din pala kayong ganito, pwede rin pang pakapit lang para hindi ka na sausaw ko lang to. Ito ay insenso para hindi na ako magdagdag ng lead. Ayan, kasi may lead na dati itong i-refresh lang natin yung lead nya.
Ayan. Okay. So bakit dalawa lang ang nilagay ko? Kasi yan lang yung out nya. Tapos ito ay common na. Common na to. Dalawa lang ang nilagay ko, yung 27 o 27, tapos ito 0. So ibig sabihin yan, ganito yan. 27, 0, 27. So doon natin yan ilalagay sa common ng capacitor. Ngayon, itong capacitor natin, ganito naman sa capacitor. Sa capacitor parang etas natin ng konti. Parang naka-series lang yan. Kung mapapansin nyo yung sa mga hindi pa marunong o sa mga hindi pa alam, yung side na yan, yung pong negative side yan. Yan, negative yan. So kung wala, hindi nyo naman makita ang kung wala na to, burado na. Paano malaman ang negative? Ayan, dito nyo lang malalaman. Kung mapapansin nyo yan, parang may screen o dyan, may marking yung ayan yan yung basehan niya kung saan ang ito negative yan. Yung walang makinis, yung makinis yan yung positive. Ayan. So anong gagawin natin dyan? Iki-cable tie muna natin para para maganda. Kuha lang ako ng cable tie. Yan. So meron tayo ditong cable tie. Kuha tayo ng cutter. Yan. Siguro mga 4 ang kailangan dyan. Ayan. Kasi hindi naman yan kayang Bakit tayo maglalagay ng Bakit natin iki-cable tie? Kasi para hindi siya maiksi. Maiksi mga boss, maiksi. Kailangan niya ata ng tatluhan. So yan lang muna, kahit isa lang muna. So kung mapapansin nyo, ang connection ko dyan ay para silang nakaseries. Yan, magkadugtong sila. Yan, negative, positive. Ika lang, ayusin natin. Negative, positive, negative, positive. Tapos itong dalawa, pagdudugtungin natin. Kuha tayo ng wire. O yung PD pang jumper dyan. Walang mahabang So kumuha na lang ako mga boss ng tanso. Yan. Meron tayong tanso. Ito. Pang jumper natin dito. So ayan, makikita nyo. Ayan siya. Hihinangan natin ngayon yan. So ilapit natin, baka hindi nyo makita kung paano hinihinang. Ayan. Para kitang kita nyo talaga. Ayan, kita nyo, diba? Hindi kumapit Kumapit ba? Okay.
So pagkatapos niyan, mga boss, ito dito na natin ilalagay yan. Tas natin. Yan. Kumapit ba? Yan, kumapit siya. Then itong dalawa. Itong dalawa. So kunin na natin to, puti at saka pula. Ayan. Okay. Hinangan muna natin to. Lagyan natin ng insenso. Nasanay na ako dito sa ano. Ngayon lang din naman ako gumamit ng insenso, na-miss ko lang to. Pwede naman kahit wala nito mga boss. Makakahinang naman kayo, maganda. Nasanay lang ako na, parang ano lang. Nasanay, parang tawag dito. Parang na-miss ko lang gumawa ng ano, ng gamit ang ano, insenso. Yan, kumapit na siya. Yan, pansin nyo. Oh, yan, sumpa natin para kita nyo. Yan. Sunod niyan, ikakabit natin yan dito. Baliktad pala to, dapat ano, dapat dito sa kabila. Baliktarin natin. Ay, hindi nyo nakita. Okay. Ayan. So, ayan, yung positive niya, itong positive, dito din yan sa positive ng capacitor. Ayan. Balatan natin. Malapit na tayo matapos. Kunting ano na lang. Kunting tiis na lang. Ayan. Okay. Ayan. So, ano susunod? Hinangin na natin yan mga boss. Hinang tayo. Ayan. Kita nyo ba? Diyan yan. Tapos itong kabila dito rin. Sa kabila naman. So ayan. Ayan mga boss. DIY ano, kulang pa ng isa, negative pa. Atas natin. Yan. Okay. So ayan mga boss, tapos na yung DIY power supply na ginawa natin. Ayan. Ayan. So
So paano natin malaman kung gumagana? Simple, gagamit tayo ng tester. Balatan muna natin tong ano. Okay. Madali lang, di ba? Okay. Negative. Okay. Set na natin yung tester sa DC. Ayan mga boss. Ito yung transformer, diode. Ayan, nakabang na yung isa. Just in case. Saksak na tayo. Sana hindi hindi mali, hindi sumabog. Okay. 36 volts yung out nya. Positive 36. Try natin yung isa naman. Negative 36. So ayos. Meron na tayong power supply mga boss. Ganun lang ganun lang kadali magana ng power supply. Yan. Yan. So napakasimple lang, di ba? DIY power supply. Ayan. So paano 'yan mga boss? Baka hindi nyo pa nakita ng maayos. Ipapakita ko pa sa inyo, pero bago 'yan, discharge ko muna tong nya. Discharge muna natin. Ayan. Ang laman ng capacitor. Ayan. Discharge natin hanggang sa mawala. Hanggang sa mag-zero. Tuloy-tuloy ito mga boss, at hindi ko na kinat para naman sa mga iilan na hindi makasunod. Okay. Try naman natin tong isa. Ayan. Okay. Pag kunting-kunti na yan, pwede na natin i-discharge. So, discharge ko siya sa soldering iron. Ayan. Wala na. Kunti na lang yan mga boss. Pwede na yung i-short. Ayan. Okay. So, ayan yung DIY. Yung DIY natin na DIY power supply. Yan. Ito yung kuha nyo na yung kuha naman yan eh. Baka may magtanong pa dito. Ito yung isa naman sa mga basics na pinaka basic na project sa gustong dadaan talaga dito. So wala pong sa mga nag-aaral ng electronics, kung sa school, sa TISDA man kayo o kaya magpa-mentor kayo sa shop, wala pong technician na hindi dumaan sa paggawa ng power supply. Ang mga tiktomer lang ngayon yung mga hindi na dumaan sa ganito at ayaw ng basics, doon na agad diretso sa Kaya minsan may nababasa din ako mga nagtatanong, nagre-repair na ng amplifier pero hindi pa marunong magbasa ng color code ng resistor. So hindi nila ma-identify kung anong kaibahan ng halimbawa 100 ohms sa 100k. So napakadelikado po yan. Napakadelikado po yan. Bago kayo sana mag-repair ng amplifier, kahit pa paano nag-aral kayo magbasa ng basics ng electronics. At saka yung iba, may mga nagre-repair din ng amplifier na hindi pa marunong gumamit ng tester. So dapat back to basic talaga kayo mga boss. So ito yan, ito. Isa ito sa mga unang tinuturo sa school. Yan. Negative. Ayan. Negative, ayan, negative ng
dumaan yun dito sa sa AC, na convert na ng diode into DC, tapos na filter nitong capacitor para maging pure DC at mawala yung ripple niya. Yan. So positive, ayan, positive din ng capacitor. Tapos negative rail, positive rail, ground o zero, center tap. So yung center tap din ng 28028 galing dito papunta dito sa ground. So ayan mga boss, mahaba na to, hanggang dito na lang yung vlog natin at sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa mga nanood at God bless po sa ating lahat.